Sa ating balitang tinutukan, pansamantalang inihinto ng Task Force Tubataha ang salvage operations sa USS Guardian. Ayon sa Philippine Coast Guard, ito ay habang hinihintay pa ang pagdating ng mas malaking salvor vessel. Balitaan mo kami, Senior Correspondent Noel Perfecto. Tigil pa rin ng pagdismantle o pagbabaklas sa US minesweeper na USS Guardian matapos na hindi nakayanan ng pribadong salvor na Smith Borneo ang malalakas na alon sa kabahan ng Tubataha Reef. At ayon nga sa task force na nangangalaga sa salvaging operations, minabuti nila na pansamantalang ihinto ang paghihiwalay ng US warship na patuloy na nakabahura sa Tubataha Reef. Ay ang pagdating ng isang mas malaking salvor vessel na MP Jascon 5 araw mula ngayon. Based on sa recommendation na rin ng US Navy na hintayin yung Jascon na dumating noong February 16 saka mag-resume uli ng salvage operation. Nagkaroon ng problema dun sa pag-a-anchor ng Smith Borneo at kasama na rin yung weather, so hindi na muna hinayaan na ituloy yung salvage operation. Pero as between today and sa 16, bago dumating, kung ialaw ng weather, there will be small boat operations kung saan kukunin pa yung mga debris doon sa loob ng USS Guardian, tsaka ilang mga equipment pa. Other than that, wala nang ibang activity. Niliwanag ni Commander Balilo, magpapatuloy lamang ang salvaging operations ng USS Guardian kapag kumalma na ang karagatan at nakaporma na rin ang mas malaking crane ship na inupahan ng Estados Unidos. Tiwala ang task force at ang US Naval Authorities na magiging mas mabilis ang salvaging operations kapag sinimulan na ng Salvor MT Jascon ang kanilang isasagawang pag-angat sa barkong US Guardian. Ay kay Balilo, nagdesisyon ng task force na itigil muna ang salvaging nang muling dumulas at hindi mailagay ang 4 na anchors o angkla ng Salvor na Smith Borneo sa Tubataha Reef area. Stop yung major salvage operations. Yun yung gagawin pag dumating na yung Jascon from Singapore. What makes Jascon different from Smith Borneo? Yung Jascon kasi it has dynamic positioning system na kahit walang anchor, makakapagtrabaho ka at meron siyang capability to stabilize itself. So hindi magiging sagabal yung anchor kung sakaling magsimula yung salvage operations. Mahalagang may alis kaagad na nakasadsad na USS Guardian sa Tubataha Reef upang hindi na lumaki ang pagkakasira nito sa bahura sa lugar. Kasama ng pribadong salvors ang 3 US naval ships, 3 Philippine Navy vessels at 2 Coast Guard ships sa lugar ng pinagkabahuran ng sasakyang pandagat ng Estados Unidos. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.